nila ang pagiging palabiro ni Chavit Singson nang personal siyang nagtungo sa Commission on Elections para mag-withdraw ng kandidatura sa pagkasenador. Isinumite ni Singson ang kanyang statement of withdrawal ngayong araw na tinanggap mismo ni COMELEC Chairman George Garcia at ng COMELEC Law Department. Wala, gusto ko makita si Chairman. Baka akala nyo, naluloko na ako eh. Kaya pumunta na ako mismo. Pero sa likod ng mga biro, halos isang linggo niyang pinag-isipan ang kanyang hakbang na anyay dahil sa kanyang kalusugan. Ayaw ko ng tamaan ng pangatlo eh. Tinamanan ko issue ng darwasa lang. Pneumonia, mas grabe sa pulmonya yun. Kung tamaan pa ulit ako, ano yung kumangin senador? Kamakailan lang ay naospital ang 83-year-old na retiradong politiko dahil umano sa pneumonia. Isang kondisyong hindi na niya gustong maulit. Kahit umiwas na sa kampanya, magpapatuloy daw ang kanyang mga advokasya katulad ng manufacturing ng electric jeepneys para sa transport groups. At ang VBank, isang digital platform na nagbibigay ng libreng bank account para sa mga Pilipinong walang access sa traditional banking. Kasama ang mga ito sa mga naging plataforma niya noong naghain siya ng COC noong Oktubre. Because 77% ating kababayan walang bank account. Nadadalay lang yung sa bangko. Ngayon, they can apply online without going to the bank. Inamin niyang dismayado siya sa pinili niyang desisyon. Lalo't tumaas ang kanyang rating sa Pulse Asia Survey mula sa pagiging 33rd na senatorial bet noong Oktubre patungong 22nd nitong Disyembre. Tumanggi na ring sumagot ang dating gobernador sa tanong kung magkano na ang nagastos nito pagdating sa kampanya. Umabot na po ng millions yung nagastos niyo. Hindi ko alam. Nang tanungin kung may i-endorso siya ngayong hindi na siya kandidato, susuportahan daw niya ang mga tumatakbong matagal nang tumutulong sa kanya at sa iba. Sabi sila, William, Bongo. Buong puso namang tinanggap ng COMELEC ang pag-withdraw ni Singson. Sa ating pong batas, pwede lamang po ang palitan kapag namatay yung kandidato o na-disqualify yung kandidato. Nakatakdang mag-reprint ng mga balota ang komisyon matapos itong pansamantalang itigil dahil sa utos ng Korte Suprema. Ihahabol nila sa magiging bagong template ng balota ang pagtanggal ng pangalan ni Singson. Ngayong tayo po ay magbaback to zero sa pag-iimprenta ng balota at may panahon po tayong ilang araw. Kung ngayon po gagawin, at least po matatanggal pa namin yung pangalan doon po sa balota. Kahit matanggal si Singson, papalit naman ang bagong kandidatong si Subair Mustafa na inutos na ng Korte Suprema na isama ng COMELEC. Ibig sabihin, 66 pa rin ang senatorial candidates. Either po tataas ba o bababa kung ano man, kasi nga may pagbabago ba ganung may pumalit lang naman na isa din lang kung ganung may natanggal din na isa. Sa ngayon, isa sa pinalna ng COMELEC ang pag-imbentaryo ng mga masasayang na 6 million ballots na una nang naimprenta. Balak nilang ikasa ang reprinting of ballots sa susunod na linggo, kaugnay ng naunang utos ng SC. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.